Kumusta po kayo, mga minamahal naming tagapakinig? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan, saan mang sulok ng mundo kayo naririnig. Handa na ba ang inyong mga puso sa isa na namang kwentong magpapabago sa inyong pananaw sa buhay at pag-ibig? Halina't samahan niyo kami sa isang paglalakbay na puno ng pagsubok, pag-asa, at higit sa lahat, ng walang sawang kabutihan. Sabi nila, ang tunay na kagandahan ay hindi nasusukat sa panlabas na anyo, kundi sa kabutihang nagmumula sa kalooban. Pero paano kung ang kabutihang iyon ay minsay kinakalimutan ng mundo, nababalot ng kahirapan at pagmamaliit? Sabay-sabay nating tuklasin ang kwento ni Liwayway, isang babaeng nagdala ng liwanag sa isang madilim na sulok ng kapalaran. Napasigaw ako nang mapaso ang aking mga daliri. Ang init ng bakal na hawak ko ay tila nag-aapoy sa aking balat, ngunit hindi ito kasing init ng araw na bumabayo sa aking likod. Ang pawis ay dumadaloy sa aking noo, kumikis-kis sa alikabok, at dumi na dumidikit sa aking mukha. Sa baryo Ilaw Bukang Liwayway, ang bawat araw ay isang pakikipaglaban. Dito, sa maliit na tinitirhan sa tabi ng ilog, ang buhay ay parang sinulid na manipis, madaling mapigtal anumang oras. Ang aming bahay na gawa sa mga piraso ng kinakalawang na yero at lumang tabla ay tila sasabog anumang sandali sa bawat malakas na bugso ng hangin. Sinubukan kong ibenta ang mga naipon kong scrap metal sa Bayanihan Bazaar, ang sentro ng aming pag-asa at kawalan. Ang palengke ay laging puno ng tao. Mga magsasakang nagbebenta ng kanilang ani, mga mangingisda na may daladalang sariwang isda, at mga tulad ko, mga tagapulot na umaasang may makukuhang kahit kaunting barya para sa hapagkainan. Ang ingay, ang amoy ng isda, ang sigawan ng mga nagtitinda. Ito ang musika ng aming buhay. Habang nagsisiksikan ako sa gitna ng mga tao, ang aking mga mata ay agad na nahagip ng isang figura sa gilid ng palengke. Nakaupo siya malapit sa isang bakanting tindahan, isang babaeng matanda na ang kanyang mga kasuotan ay kupas at marumi. Hindi siya mukhang taga rito, may kakaiba sa kanyang postura, tila may pagkamarangal pa rin, kahit na ang kanyang mga mata ay walang buhay at puno ng kalungkutan. Halatang siya ay naliligaw, o mas malala, iniwan. Lumapit ako. Dala ang isang maliit na supot ng bigas na hinanda ko para sa aking hapunan. Ang aking puso ay kumirot sa kanyang kalagayan. Kahit ako ay halos wala nang makain, hindi ko matiis na makita ang isang tao na ganito kaawa-awa. Manang, tawag ko ng malumanay. Okay lang po kayo? Gusto niyo po bang kumain? Inilahad ko ang supot ng bigas. Tumingala siya, tila nagulat sa aking presensya. Ang kanyang mga mata ay nagkaroon ng bahagyang kislap, ngunit mabilis din itong nawala. Umiling siya ng mahina. Ay, salamat Hija, sabi niya sa mahinang tinig, na tila nalilimutan na kung paano magsalita. Hindi ko na yata kailangan yan. Pero nakita ko ang panginginig ng kanyang mga kamay, ang kanyang maputlang labi. Hindi ko siya iniwan. Naupo ako sa tabi niya, binuksan ang aking maliit na lalagyan ng tubig at inumin ng kaunti. Pagkatapos, kumuha ako ng maliit na bahagi ng kanin na nakareserba para sa akin. Hinayaan itong lumamig ng bahagya at inilapit sa kanyang bibig. Sa una ay nag-aalangan siya, ngunit nang makita niya ang determinasyon sa aking mga mata, dahan-dahan siyang kumain. Ang bawat subo ay tila isang maliit na tagumpay laban sa gutom at kawalan ng pag-asa. Nang matapos siyang kumain, tila may kaunting lakas na siyang bumalik sa kanyang mga mata. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, biglang may lumapit na dalawang lalaking nakasuot ng itim na damit, mukhang mga bodyguards,
Hinawakan nila ang babae sa magkabilang braso at hinila ito papunta sa isang mamahaling sasakyan na nakaparada sa di kalayuan. "Sino po kayo? Anong ginagawa niyo sa kanya?" Sigaw ko. Lumalapit sana, ngunit agad akong pinigilan ng isang lalaking nagbabantay sa palengke. "Huwag ka nang makialam, bata," sabi niya. "Baka mapahamak ka pa." Naiwan akong nakatayo roon. Ang puso ko'y parang pinipiga habang pinapanood ang walang kalaban-laban na matanda na kinaladkad. Isang bagay sa loob ko ang hindi pumayag. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang lakas ng loob, pero bago ko pa namalayan, tumakbo ako at humarang sa kanilang daraanan. "Teka lang po," sigaw ko. Ang boses ko'y nanginginig ngunit puno ng determinasyon. "Saan niyo po siya dadalhin? Hindi naman po siya nanggugulo." Tiningnan ako ng masungit ng isa sa mga lalaki. "Trabaho lang ito, miss. Bawal ang mga palaboy sa lugar na ito. Utos ng management." "Hindi po siya palaboy." Mabilis kong sagot, kahit hindi ko alam kung totoo yon. "Lola ko po siya. Naligaw lang po siya habang namimili ako. Pasensya na po." Ang mga tao sa paligid ay nagsimula ng magbulungan. Ang tingin nila ay napunta sa amin. Ang iba'y may awa sa kanilang mga mata. Ang iba'y nag-uusisa. Naramdaman siguro ng mga lalaki ang atensyon, kaya't medyo nag-atubili sila. "Lola mo talaga?" tanong ng isa. Tila nagdududa. Tumango ako ng buong giting, kahit ang puso ko ay kumakabog sa takot. Hinawakan ko ang kamay ng matanda. Malamig ito at nanginginig. "Opo. Inay, halika na po. Umuwi na tayo." Sabi ko sa kanya sa pinakamalumanay na boses na kaya ko. Umaasang sasakay siya sa aking palusot. Tumingin sa akin ang matanda. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito, ngunit may bahid ng pasasalamat. Dahan-dahan siyang tumango. Dahil sa dami ng nakatingin, bumuntong hininga na lang ang mga lalaki at binitawan ang matanda. "Sige na, pero siguraduhin mong hindi na siya babalik dito para mamalimos." Babala nila bago sila tuluyang umalis. Nakahinga ako ng maluwag. Inalalayan ko ang matanda na ngayon ay halos nakasandal na sa akin dahil sa kahinaan. "Maraming salamat, Hija." Bulong niya, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. "Wala po yon, inay," sagot niyo. Ginagamit ang pangalang itinawag ko sa kanya kanina. "Mayroon po ba kayong matutuluyan ngayong gabi?" Umiling lang siya at ang kanyang mga mata ay muling napuno ng luha. Sa sandaling iyon, alam ko na ang kailangan kong gawin. Paano ko matitiis? Naiwan siya sa lansangan. Ang konsensya ko ay hindi yon papayagan. "Kung ganun po, sa amin na lang muna kayo tumuloy." Alok ko. Kahit na ang isang bahagi ng isip ko ay sumisigaw, "Liwayway, paano? Halos hindi mo na nga kayang buhayin ang sarili mo." Dinala ko siya pauwi sa aming maliit na dampa sa baryo Ilobokang Liwayway. Ang paglalakbay ay mabagal. Bawat hakbang ay isang pagsubok para sa kanya. Nakikita kami ng ilan sa aming mga kapitbahay. Ang kanilang mga tingin ay puno ng tanong at paghuhusga. "Liway, sino na naman niyang kasama mo?" tanong ni Aling Sela, ang aming kapitbahay na laging may opinyon sa lahat ng bagay. Hirap na hirap ka na nga sa buhay, magdadagdag ka pa ng aalagaan. Hindi ko na lang siya pinansin at nagpatuloy sa paglalakad. Pagdating sa aming dampa, maingat ko siyang inalalayan papasok. Inihiga ko siya sa aking nag-iisang banig, ang pinakamalinis at pinakamaayos na lugar sa buong bahay. Kinuha ko ang aking manipis na kumot at ikinumot sa kanya. Pagod na pagod, agad siyang nakatulog. Ang kanyang paghinga ay malalim at tila payapa. Naupo ako sa isang lumang kahon sa isang sulok. Pinagmamasdan siya sa dilim na tinatanglawan lamang ng isang maliit na gasera. Ang aking tiyan ay kumakalam. Nagpapaalala sa akin na ang kanin na para sana sa aking hapunan
ay naibigay ko na. Tiningnan ko ang mahimbing na natutulog na matanda. Pagkatapos ay ang aking mga kamay na walang laman. Ang tanong ay bumigat sa hangin. Hindi binibigkas ngunit nakakabingi. Kakayanin ko ba ito? Paano na ang bukas? Ang bawat umaga sa Baryo Ilaw Bukang Liwayway ay nagsisimula sa pagsubok. Ngunit ang umagang ito ay kakaiba. Sa halip na ang pamilyar na tunog ng mga manok na tumutuka sa lupa o ang malakas na ugong ng mga bangka sa ilog, ang aking pandinig ay napuno ng mahinang ungol ng matanda sa sulok. Si Inay Sinag, parang bata siyang nakadilat pa rin ang mga mata, nakatitig sa kawalan, tila hindi pa rin lubos na maintindihan kung nasaan siya. Agad akong lumapit, inalalayan siyang umupo. Ang kanyang katawan ay parang pagod na pagod. Bawat galaw ay may kasamang pag-ungol. Inay, kumain na po tayo, sabi ko. Nagbabaka sakaling may lakas pa siyang kumain. Nilagay ko sa harap niya ang isang maliit na platot ng kanin at ilang piraso ng tuyong isda na tinira ko mula pa kahapon. Sa una ay tumanggi siya. Ayoko na, Hija. Nakakahiya na sa'yo. Mahina niyang sabi, ang kanyang tingin ay umiiwas. Hindi po. Kailangan niyo pong lumakas. Pilit ko. Dito na po kayo sa amin. Ang mga salitang iyon ay lumabas sa bibig ko nang hindi ko napipigilan. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang determinasyong ito. Ang aking bulsa ay halos wala ng laman. Ang scrap metal na naipon ko ay hindi pa sapat para sa mga pangangailangan namin, lalo na kung magdadagdag pa ako ng isa pang bibig na pakakainin. Ngunit sa tuwing titingnan ko ang kanyang mga mata, ang kalungkutan doon ay tila kumukurot sa aking puso. Sa wakas, dahil sa aking pagpupumilit, dahan-dahan siyang kumain. Hindi kasing dami ng dati, ngunit sapat na para sabihin kong nagsimula na ang aming maliit na paglalakbay. Pagkatapos kumain, sinubukan kong linisin ang kanyang damit. Nakita ko ang maliliit na batik ng lupa, ang mga punit na tila nagmula sa mahabang paglalakbay. Habang hinuhugasan ko ang kanyang damit sa ilog, napansin ko ang isang maliit na detalye sa laylayan nito. Isang burda ng maliit na ibon na may hawak na sanga. Tila hindi ito tugma sa mga damit ng isang ordinaryong matandang palaboy. Inay, tanong ko nang bumalik ako. Hawak ang basang damit. Sino po ba talaga kayo? Napatingin siya sa damit, pagkatapos ay sa akin. May kakaibang lungkot sa kanyang mga mata na tila may gustong sabihin ngunit hindi makapagsalita. Matagal na yan, Hija. Sabi niya, ang boses ay halos hindi marinig. Isang alaala na lang. May mga sandaling tila naglalaro ang kanyang isipan. Minsan, habang nag-iigib ako ng tubig, narinig ko siyang bumulong ng pangalan. Elena. Pagkatapos ay tila bumalik siya sa pagiging wala sa sarili. Ang kanyang mga mata ay tila nakatingin sa malayo, sa mga alaala na tanging siya lamang ang nakakaalam. Ang bawat araw ay naging isang siklo ng pag-aalaga at pag-aalala. Nagpupumilit akong maghanap ng mas maraming scrap metal. Minsan ay lumalayo pa ako hanggang sa kabilang bayan. Ang bawat piraso ng bakal, lata, o plastik na aking mahuhukay ay tila isang maliit na pag-asa. Minsan, kailangan kong ibenta ang mga gamit namin. Ang lumang kaldero, ang basag na salamin, kahit ang maliit na surnong kahoy na tanging palamuti sa aming dampa ay naibenta ko para makabili ng gamot para kay inay. Isang hapon, habang naglilinis ako ng mga lumang gamit sa isang sulok ng dampa, nakuha ng aking pansin ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Tila luma na ito at nababalutan ng alikabok. Nang buksan ko ito, bumungad sa akin ang isang manipis na kwintas na may maliit na pilak na pendant na hugis bituin at isang pares ng hikaw na may maliliit na perlas. Agad kong naalala ang mga mata ni inay na minsay tila nananabik sa isang bagay na nawala. Pagkakuha ko ng mga ito, agad akong lumapit kay inay. Inay, sa inyo po ba ito? Tanong ko.
inaalay ang mga gamit. Sa pagkakita niya sa mga ito, tila nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang kwintas. May namuong luha sa kanyang mga mata. "Oh, Hija," sabi niya. Ang boses ay puno ng emosyon. "Malaking bahagi ito ng aking buhay." Ngunit bago pa man niya sabihin ang karagdagang detalye, tila biglang may na-realize siya. Mabilis niyang kinuha ang mga gamit at itinago sa ilalim ng kanyang unan. Ang kanyang muka ay tila natatakot. "Huwag mo nang pag-usapan niyan, Hija," sabi niya. Ang kanyang tinig ay may bahid ng pagmamakaawa. Minsan, ang mga alaala ay mas mabuting manatiling nakalimutan. Hindi ko maintindihan ang kanyang pagbabago ng kilos. Bakit tila natatakot siya sa mga sarili niyang gamit? Ang pangyayaring iyon ang nagtanim ng unang butil ng pagdududa sa aking isipan. Mayroon kayang mas malalim na kwento sa likod ng pagkatao ni Inay Sinag kaysa sa inaakala ko? Ang pangamba ay nagsimulang kumapit sa aking puso, kasabay ng kakaibang pagmamahal at pag-aalala para sa matandang ito na unti-unti nang nagiging bahagi ng aking buhay. Ang pagtatago ni Inay Sinag sa mga gamit niyang iyon ay nag-iwan ng malaking katanungan sa aking isipan. Hindi ko mapigilan ang pag-iisip kung sino nga ba siya at bakit tila takot na takot siyang maalala ang kanyang nakaraan. Ang mga salitang "isang alaala na lang" ay paulit-ulit na bumabagabag sa akin. Bumili ako ng mas maraming gamot para kay Inay, gamit ang pinaghirapan kong pera mula sa pagbebenta ng scrap metal. Kailangan kong maging malakas para sa kanya, kahit na ang aking sariling kinabukasan ay tila isang malaking kawalan. Isang hapon, habang naglilinis ako ng mga natambak na gamit ni Inay, sa isang sulok, may nahulog mula sa ilalim ng kanyang banig. Isang piraso ng tela na may kakaibang disenyo. Hindi ito ordinaryong tela. Ito'y makinis, bahagyang kumikinang, at ang mga sinulid na ginamit dito ay tila gawa sa ginto at pilak. Ang disenyo ay isang magandang kaligrapiya na tila nakasulat sa isang wikang hindi ko maintindihan, napapalibutan ng mga bulaklak na hindi ko pa nakikita sa kahit saang hardin. Napahawak ako sa tela. Ito ay mas mahalaga kaysa sa mga hikaw at kwintas na nakita ko dati. Tila ito ay bahagi ng isang mamahaling damit o marahil isang mantel na ginagamit sa mga espesyal na okasyon. Bakit ito na itatago ni Inay sa ilalim ng kanyang banig? "Inay," tawag ko ng pabulong. Lumapit sa kanya na nakaupo sa tabi ng bintana, nakatingala sa kalangitan. "Ano po itong nakita ko?" Nilingon niya ako at nang makita ang tela sa aking kamay, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla. Tila gusto niyang sabihin ang isang bagay, ngunit ang kanyang bibig ay bahagyang bumubuka lamang. Mabilis niyang inabot ang tela at sa isang iglap, itinago ito sa loob ng kanyang damit, malapit sa kanyang dibdib, na tila isang kayamanang kailangang protektahan. "Walang anuman iyan, Hija," sabi niya. Ang kanyang boses ay tila mas mahina kaysa dati. "Lumang tela lang iyan." Ngunit hindi ako naniniwala. Ang reaksyon niya ay nagsasabi ng higit pa. Ang paraan ng kanyang paghawak sa tela, ang takot sa kanyang mga mata. Malinaw na may malalim na kahulugan ang piraso ng tela na yon. Parang may isang malaking lihim na nakatago dito. Kinagabihan, hindi ako mapakali. Habang natutulog si Inay, dahan-dahan akong bumangon. Naisip ko ang mga salitang Bayanihan Bazaar, ang lugar kung saan ko siya unang nakita. Marahil, kung may itatanong ako roon, may makakaalam. Ang baryo Ilaw-Bukang Liwayway ay maliit, ngunit ang Bayanihan Bazaar ay mas malaki at maraming tao ang dumadayo doon. Dala ang kaunting tapang at pag-uusisa. Lumabas ako ng dampa. Ang hangin sa labas ay malamig, ngunit ang aking puso ay kumakabog sa kaba. Pinilit kong maglakad nang walang ingay, tinitiyak na hindi ko magigising si Inay.
Nang makarating ako sa gilid ng palengke, ang mga tindahan ay sarado na. Tanging ang mga ilaw ng ilang bahay lamang ang nakikita ko. Ngunit may isang tindahan sa hindi kalayuan na tila may ilaw pa. Ito ay pag-aari ni Mang Jose, isang matandang lalaki na nagtitinda ng mga lumang libro at antik na gamit. Kilala siya sa pagkakaroon ng maraming kaalaman tungkol sa mga kakaibang bagay. Dahan-dahan akong lumapit sa kanyang tindahan. Sa pamamagitan ng bintana, nakita ko si Mang Jose na naglilinis ng kanyang mga gamit. Naglakas loob akong kumatok ng marahan. Nagulat siya nang makita ako. Liwayway, anong ginagawa mo rito mong ganito kaaga? Mang Jose, patawad po sa abala. Sabi ko, bahagyang yumukod. Mayroon lang po sana akong gustong itanong tungkol sa isang bagay. Kinuha ko ang piraso ng tela mula sa aking bulsa. Nakita ko po ito sa gamit ng matandang babae na pinatuloy ko sa aming dampa. Mukha po itong kakaiba. Alam niyo po ba kung ano ito? Tinitigan ni Mang Jose ang tela. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Hinawakan niya ito nang may paggalang, pinagmasdan ang disenyo at ang mga kakaibang sulat. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng malaking pagkamangha. Nasaan mo nakuha ito, Liwayway? Tanong niya, ang kanyang boses ay may pagkamangha. Sa Bayanihan Bazaar po niya iyon unang nakita. Sabi ko, ngunit mukhang ayaw niyang pag-usapan. Nag-isip si Mang Jose ng malalim. Ang borda na ito at ang mga sulat na ito, hindi ito ordinaryo. Sabi niya, ito ay simbolo ng isang sinaunang pamilya dito sa probinsya namin. Isang pamilya na minsan ay napakayaman at makapangyarihan, ngunit nawala na lang na parang bula ilang dekada na ang nakalipas. Sinasabi ng mga lumang kwento na sila ay may malaking lupaing tinatawag na Hacienda Liwanag. Hacienda Liwanag? Ang pangalang iyon ay tila may kakaibang tunog. Isang bagay na tila pamilyar, ngunit hindi ko matukoy kung saan ko narinig. Hacienda Liwanag? Ulit ko. Mayroon po bang ibang impormasyon, Mang Jose? Umiling siya. Kaunti na lang ang nakakaalam tungkol sa kanila, Hija. Sabi nila, nagkaroon daw ng malaking hidwaan sa pamilya at ang ilan sa kanila ay napilitang umalis o naglaho. Pero ang ganitong klasing tela, ito ay para lamang sa mga may mataas na katayuan nung araw. Ang mga salita ni Mang Jose ay nagbigay ng kakaibang kaba sa aking dibdib. Ang pagiging taga-baryo Ilawbukang Liwayway ay parang isang malaking distansya mula sa Hacienda Liwanag. Ngunit ang piraso ng tela sa aking kamay ay tila nagdudugtong sa dalawang mundo na yon. Habang naglalakad ako, pabalik sa aming dampa, kasabay ng pagbubukang liwayway, hindi ko maiwasang mapansin ang isang sasakyan na nakaparada sa dulo ng aming kalsada. Hindi ito ordinaryong sasakyan. Ito ay malinis, makintab, at mukhang napakamahal. Tila hindi ito bagay sa aming lugar. Sa loob nito, may nakaupo na lalaki. Tila pinagmamasdan ng aming dampa. Nang makita niyang papalapit ako, agad niyang pinaharurot ang sasakyan palayo. Ang pangyayaring iyon ay nagdagdag ng isa pang palaisipan. Sino ang lalaking iyon? Bakit siya naroon? Ang lahat ng ito ay tila hindi nagkataon. Ang pagtatago ni inay, ang piraso ng tela, ang kakaibang sasakyan. Lahat sila ay mga piraso ng isang malaking puzzle na unti-unti kong sinusubukang buuin. At ang pangamba sa aking puso ay lalong lumalaki. Ang mga katanungan ay tila nagiging mas mabigat sa bawat pagdaan ng araw. Ang piraso ng telang may borda, ang pagtatago ni Ainay, at ang misteryosong sasakyan na nakita ko, lahat sila ay tila nagtuturo sa isang bagay na mas malaki kaysa sa aming maliit na baryo. Bumalik ako sa pagpupulot ng scrap metal, ngunit ang aking isipan ay malayo. Paulit-ulit kong iniisip ang mga sinabi ni Mang Jose tungkol sa Hacienda Liwanag. Habang papalubog ang araw,
Habang nag-iipon ako ng mga bakal sa tabi ng ilog, isang hindi inaasahang tunog ang pumutol sa katahimikan. Tunog ng mga makina ng sasakyan, mas malakas at mas marami kaysa sa naririnig ko sa bayan. Hindi nagtagal. Isang convoy ng 3 itim na sasakyan na kasing kinang ng mga bagong kabayo ang huminto sa tapat ng aming maliit na dampa. Napatigil ako sa aking ginagawa. Sino ang maaaring bumisita sa aming lugar na ito? At bakit sa harap ng aming dampa? Ang aking puso ay nagsimulang kumabog ng malakas. Mayroon akong masamang kutob. Bumukas ang pinto ng pinakaunang sasakyan, isang mahabang limousine. Bumaba mula roon ang isang babaeng nakaeleganting damit. Ang kanyang buhok ay nakaayos na parang sa mga pelikula. At ang kanyang mga alahas ay kumikinang sa papalubog na araw. Sa kanyang mukha, mayroon siyang malapad na ngiti, ngunit ang kanyang mga mata ay tila malamig at mapanuri. Kilala ko siya. Siya ang babaeng nakita ko sa Bayanihan Bazaar. Ang babaeng nagmamadaling kinuha si Inay Sinag. Ikaw na ba ang nag-aalaga sa kanya? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay mataas at may bahid ng pagmamataas. Hindi niya ako tinawag sa pangalan. Tila hindi man lang niya ako kilala. Napasagot ako. Ako po si Liwayway. Siya po si Inay Sinag. Ano po ang kailangan niyo? Ang kanyang nangiti ay tila lumawak, ngunit sa paraang hindi kaaya-aya. Napansin ko ang iyong kabutihan, Hija, ngunit ang pag-aalaga sa kanya ay hindi madali. Narito ako para kunin siya. Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Kunin? Matapos ang lahat ng pinagdaanan namin. Hindi po pwede, sabi ko, humaharang sa pagitan niya at ng aming dampa. Ako na po ang bahala sa kanya. Tumawa siya. Isang tunog na tila nagpapahiwatig ng pagmamaliit. Ikaw, sa tinitirhan mong ito at sa mga pamamaraan mo. Tumingin siya sa paligid, sa aming maliit na dampa, sa ilog, at sa mga nagkukumpulang kapitbahay na nagtataka. Hindi mo siya kayang bigyan ng nararapat sa kanya. Dahil sa kanyang sinabi, nagkaroon ng kaunting yabang sa kanyang kilos. Bumaba ang isa pang lalaki mula sa kasunod na sasakyan. Mukhang bodyguard. Mas matangkad at mas matipuno ito kaysa sa mga nakita ko noon. Luz Viminda Soriano, sabi ng babae, ipinakilala ang sarili na tila naghihintay ng paghanga. Ako ang kanyang tita at narito ako para dalhin siya pauwi sa kanyang tamang tahanan. Tita? Ngayon ko lang narinig ang pangalang iyon, pero ang tingin niya kay Inay Sinag ay hindi tila ng isang mapagmahal na kamag-anak. Tinitigan niya si Inay, na ngayon ay nakadungaw sa labas ng bintana. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Inay, sabi ko, lumapit sa kanya. Sino po siya? Napapikit si Inay at tila may pilit siyang inaalala. Hindi ko siya kilala, bulong niya. Ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Nagulat ang babaeng si Luz Viminda. Hindi mo ako kilala, Elena. Ako si Luz Viminda, ang kapatid ng yung yumao ng asawa. Ang kanyang tinig ay tumaas at ang kanyang nangiti ay nawala. Napalitan ng pagkayamot. Nakita ko ang pag-aalangan sa mga mata ni Inay. Tila may bahagi ng kanyang alaala na nagsisimulang bumalik, ngunit ang takot ay nanaig. Iyan ang sinasabi ko, sabi ni Luz Viminda. Tumingin sa bodyguard. May problema sa kanyang pag-iisip. Kailangan siyang dalhin sa tamang lugar. Hindi. Sigaw ko, humarang ulit. Hindi niyo siya maaaring basta na lang kunin. Siya ay nasa pangangalaga ko. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Luz Viminda. Tila ang kanyang pasensya ay nauubos na. Tumawa siya ng mapait. Ikaw? Nag-aalaga sa kanya? Huwag mo akong lokohin, bata. Nakita kita sa palengke. Pulot ka lang ng basura. Ang mga salitang yon ay parang sampal sa aking mukha. Ang mga kapitbahay na nakatingin
ay nagbubulungan. Nakaramdam ako ng kahihiyan, ngunit higit doon, nakaramdam ako ng galit. Kahit ano pa man ako, mariin kong sagot. Mas mabuti pa rin akong tao kaysa sayo na nang iiwan ng matatanda. Ang bodyguard ay humakbang palapit, tila handang gumamit ng dahas. Ngunit bago pa man siya makarating, si Luz Viminda ay nagtaas ng kamay. Pinipigilan siya. May tinitigan siyang kakaiba sa akin. Tila sinusuri ako. Pagkatapos ay ngumiti siya ulit. Ngunit hindi na itong ngiti ng pagtanggap, kundi ng isang taong may plano. Alam mo, Hija, sabi niya, ang kanyang tinig ay bumalik sa pagiging mahinahon, ngunit may lamig. Maaring tama ka. Maaring kailangan niya ng mas maayos na pag-aalaga. At dahil mabait akong tao, bibigyan kita ng pagkakataon. Lumapit siya sa kanyang sasakyan at kumuha ng isang sobre. Ibinigay niya ito sa akin. Narito ang pera. Malaking halaga ito. Gamitin mo para sa iyong sarili. At iiwan mo na si Elena sa amin. Napatingin ako sa sobre. Alam kong naglalaman ito ng malaking halaga. Sapat para mabuhay ako ng ilang buwan o marahil isang taon. Ang tukso ay naroon. Ngunit pagkatapos ay tumingin ako kay inay na nakadungaw pa rin sa bintana. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Hindi po, sabi ko. Ibinalik ang sobre. Hindi ko po siya ibebenta. Hindi ko po siya iiwan. Napanganga si Luz Viminda sa aking pagtanggi. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng hindi paniniwala. Pagkatapos ay ng matinding galit. Talaga? Sabi niya, ang kanyang tinig ay nagsisimulang manginig sa puot. Hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo, bata. Babayaran mo ang pagsuway na ito. Tumingin siya sa kanyang bodyguard. Kunin niyo siya at dalhin niyo si Elena sa akin, agad-agad. Muli akong kinabahan, ngunit hindi ako umatras. Sa aking tabi, narinig ko ang mahinang tinig ni inay. Liwayway. Huwag. Sa isang iglap, ang dalawang bodyguard ay humakbang papalapit sa akin. Naramdaman ko ang pagkabigla ng aking katawan, ang takot na bumalot sa aking dibdib, ang aking maliit na mundo na nagsisimula nang magkaroon ng kaunting liwanag ay tila biglang nilamon ng isang malaking dilim. Ang mga kamay na humawak sa akin ay matigas at hindi nagpapalampas. Naramdaman ko ang pagtulak, ang pagkawala ng aking balanse. Sa aking huling sandali ng pagkamulat, nakita ko ang mukha ni Inay Sinag, puno ng takot at kawalan ng pag-asa. Habang siya ay sa pilitang inilalabas ng pinto at isinasakay sa malamig na limousine, narinig ko ang kanyang mahinang sigaw. Liwayway! Ngunit hindi ko siya napuntahan. Naramdaman ko ang lupang tumama sa aking likod. Ang alikabok at dumi ay dumikit sa aking damit at balat. Nang lumingon ako, nakita ko si Luz Viminda na nakangisi, tila nasisiyahan sa kanyang tagumpay. Ang bodyguard ay nakatayo sa kanyang tabi. Ang ekspresyon ay walang emosyon. Bumalik sila sa sasakyan at sa isang iglap, ang mga makintab na sasakyan ay umalis. Iniwan akong mag-isa sa gitna ng kalsada, kasama ang mga nagbubulungang kapitbahay. Ang aking mundo ay biglang nagbago. Ang maliit na pag-asa na nagsimulang sumibol sa aking puso ay biglang pinatay. Naramdaman ko ang pagkabigo, ang kawalan ng katarungan, at ang matinding kalungkutan. Umiiyak ako, hindi dahil sa sakit ng aking katawan, kundi dahil sa sakit sa aking puso. Si Inay, nawala na naman siya. At sa pagkakataong ito, alam kong mas mahirap na siyang mabawi. Pinagmasdan ko ang alikabok na lumilipad sa direksyon kung saan umalis ang mga sasakyan. Ang aking mga kamay ay nakakuyom. Ang aking mga ngipin ay nagkakalagkit sa galit. Paano sila nagawa iyon? Paano nila nagawang sirain ang isang maliit na kapayapaan na nagsisimula ng mabuo? Habang nakaupo ako roon, ang aking isipan ay naguguluhan.
Kailangan kong gumawa ng isang bagay. Hindi ko maaaring hayaan na lang ito. Ngunit ano? Ako ay isang simpleng tagapulot ng basura. Sila ay may mga mamahaling sasakyan at mga bodyguard. Ano ang magagawa ko laban sa kanila? Sa gitna ng aking pagkalugmok, napansin ko ang isang anino na papalapit. Isang lalaki. Hindi siya tulad ng mga bodyguard ni Luz Viminda. Siya ay nakasuot ng simpleng damit, ngunit may kakaibang presensya. Ang kanyang mukha ay nakatitig sa akin na may bakas ng pag-aalala at pagkakakilala. Dahan-dahan siyang lumapit. "Okay ka lang ba?" Tanong niya. Ang kanyang tinig ay mahinahon, ngunit may lalim. Tiningnan ko siya. Hindi ko siya kilala. Hindi siya taga rito sa Baryo Ilaw, Bukang Liwayway. Ang kanyang pananamit ay tila mas maayos kaysa sa mga ordinaryong tao sa amin, ngunit hindi kasing elegante ni Luz Viminda. "Sino ka?" Tanong ko. Ang aking tinig ay bahagyang nanginginig. Hindi siya sumagot kaagad. Tila pinagmasdan niya muna ako. Pagkatapos ay tumingin sa direksyon kung saan umalis ang mga sasakyan. "Nakita ko ang nangyari," sabi niya. "Nakita ko kung paano nila kinuha ang matandang babae." Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa akin ng kaunting pag-asa. May nakakita pa pala. "Alam mo ba sila?" Tanong ko. Tumayo mula sa lupa. "Kilala mo ba sila?" Tumango siya. May bahid ng lungkot sa kanyang mga mata. "Kilala ko sila. At kilala ko rin siya. Ang matandang babae." Nagpakawala siya ng isang malalim na buntong hininga. "Ako si Ardan Ramirez." Ardan Ramirez. Ang pangalang yon ay tila may kakaibang tunog. Hindi ko pa ito narinig. Ngunit ang pinakanakapukaw sa aking pansin ay ang susunod niyang ginawa. Mula sa kanyang bulsa, kumuha siya ng isang maliit, kupas na piraso ng tela. Napatigil ako. Ang tela. Ito ay may burda ng maliit na ibon na may hawak na sanga sa isang dulo. At ang kakaibang kaligrapiya sa kabilang bahagi. Ang eksaktong kapareho ng telang nakita ko sa gamit ni Inay Sinag. "Saan? Saan mo nakuha yan?" Tanong ko. Ang aking tinig ay halos pabulong. Naglabas siya ng isang maliit na senyum na may halong pighati. "Ito ang tanging naiwan sa akin ng aking lola bago siya nawala." Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at pag-aalala. Ang matandang babaeng yon, si Elena. Siya ang aking lola. Napatulala ako. Si Inay Sinag. Ang lola ni Ardan? Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay nagsimulang magdikit. Ang hasyenda liwanag. Ang tela. Ang pangalan. Ang misteryosong sasakyan. Hindi ako makapaniwala, sabi ko. Ang aking mga mata ay nanlalaki. Bakit? Bakit sila kinuha ni Luz Viminda? At sino si Luz Viminda? Inilahad ni Ardan ang kanyang kwento. Ang kwento ng isang nawawalang pamilya, ng isang mapanlinlang na kamag-anak, at ng isang lola na nawalan ng lahat. Habang nagsasalita siya, lalo akong nababalot ng damdamin, ang pagkabigla, ang simpatya, at ang determinasyon na tumulong. Ang mundo ko, na tila gumuho lamang ilang sandali ang nakalipas, ay nagsimulang magkaroon ng bagong direksyon. Nakita ko ang pagkabigla sa mga mata ni Liwayway habang tinititigan niya ang piraso ng tela sa aking kamay. Ang bawat salita na aking binibitawan ay tila nagpapatibay sa koneksyon na nagsisimula ng mabuo sa pagitan namin. Isang koneksyon na nakasalalay sa nawalang matandang babae na pareho naming pinapahalagahan. Ako si Ardan Ramirez. Muli kong sinabi, tinitiyak na maririnig niya ng malinaw. Ang apo ni Elena. Siya ang aking lola. Napahawak si Liwayway sa kanyang dibdib, tila hindi makapaniwala. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, hindi na lamang ng lungkot, kundi ng pag-asa at pagkalito. Imposible, bulong niya. Paano nangyari ang lahat ng ito? Mahabang kwento,
Simula ko ang aking tinig ay nahahaluan ng pighati at galit. Ang babaeng iyon, si Luz Viminda Soriano, ay ang kapatid ng aking yumaong ama. Siya ang kapatid ng asawa ni Lola Elena. Napakagatlabi ako. Pagkatapos ng isang trahedyang sumira sa aming pamilya, ilang taon na ang nakalilipas kung saan nawala ang aking ama at ang aking ina. Si Lola Elena ay nagkasakit. Hindi lamang pisikal, kundi pati na rin sa pag-iisip. Muntik na siyang mamatay. Tumingin ako sa direksyon kung saan nawala ang limusin. Si Luz Viminda, na noon pa man ay inggit na sa kayamanan ni Lola, ay nakita ang kanyang pagkakataon. Nagpanggap siyang nagmamalasakit, ngunit ang totoo, pinlano niya ang lahat. Pinakawalan niya ang matandang babae na yon, na halos wala ng alaala, sa isang lugar kung saan siya'y mahihirapan, upang mapalayo siya at mabura ang kanyang pagkatao. Nanginginig ang aking tinig. Binalak niyang kunin ang lahat ng ari-arian ni Lola, ang Hacienda Liwanag, ang lahat. Alam niyang wala na siyang ibang kamag-anak na maaaring humadlang, maliban sa akin. Ngunit ako naman ay pinilit niyang palayuin, pinagbantaan ako. Nagtago ako, nag-aral, at lihim na naghahanap ng paraan para mabawi ang dapat ay kay Lola. Tiningnan ko si Liwayway. Narinig ko ang tungkol sa isang matandang babae na inalagaan ng isang mabait na dalaga sa baryo Ilawbukang Liwayway. Ang paglalarawan ay tumugma kay Lola. Kaya't nagpunta ako rito. At tama ang hinala ko. Ikaw ang nagligtas sa kanya, Liwayway. At ang pirasong ito, sabay taas ng tela, ang pinakamahalagang alaala na naiwan sa akin ng aking lola bago siya tuluyang naglaho sa aking paningin. Nilapit ko ang tela kay Liwayway. Ang burda na ito, ang mga sulat na ito ang simbolo ng aming pamilya, ang Ramirez, at ang aking ama, ang panganay na anak ni Lola, ay may ganitong disenyo rin sa kanyang damit nung bata pa siya. Napatingin ako sa kanya. Nung nakita kita sa palengke, napansin ko ang isang maliit na bahagi ng tela na nakalabas sa iyong damit. Dito nagsimula ang lahat ng paghihinala ko. Naiyak si Liwayway. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan niya ang tela. Hindi ko alam na ganito pala kalaki ang kwento. Bulong niya. Akala ko siya ay isang ordinaryong matandang palaboy lamang. Malayo sa katotohanan. Sabi ko, siya si Elena Ramirez, isang babaeng may malakas na kalooban, ngunit ngayon ay biktima ng kasakiman. Sumulyap ako sa limusin na papalayo at hindi ko hahayaang magtagumpay si Luz Viminda. Tumingin ako kay Liwayway. Ang aking mga mata ay puno ng determinasyon. Liwayway, hindi ko kaya itong gawin mag-isa. Kailangan ko ng tulong mo. Ikaw ang unang nakakilala sa kanya matapos siyang mawala. Ikaw ang nag-alaga sa kanya. Sigurado akong may mga bagay na naalala siya dahil sa'yo. Napatitig sa akin si Liwayway. Nakita ko ang pagdududa sa kanyang mga mata, ngunit pati na rin ang pag-usbong ng tapang. Ang karanasan niya sa pagharap kay Luz Viminda ay nagbigay sa kanya ng lakas na hindi niya akalain na mayroon siya. Ano po ang gagawin natin? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay may bagong tibay. Ngumiti ako, isang ngiting puno ng pag-asa. Magtutulungan tayo. Ibabalik natin si Lola Elena sa kanyang tahanan. Ibabalik natin ang dapat na sa kanya. At pananagutin natin si Luz Viminda sa lahat ng kanyang ginawa. Inabot ko ang kanyang kamay. Ang tela ay nasa pagitan namin. Isang simbolo ng aming pinagsamahan at ng aming misyon. Hindi ka na mag-isa, Liwayway. Nandito ako. Sa sandaling iyon, sa gitna ng alikabok at kawalan, isang bagong samahan ang nabuo. Isang samahan na hindi lamang para sa paghihiganti, kundi para sa katarungan, para sa pagmamahal sa isang nawalang ina at lola, at para sa pagpapatunay na ang kabutihan, kahit sa gitna ng kahirapan, ay may kakayahang lumaban sa kasamaan.
Ang mga salita ni Ardan ay parang isang malakas na alon na humampas sa aking pagkatao, nagdala ng pagkalito, galit, ngunit higit sa lahat, pag-asa. Ang pagiging tagapulot ng basura na akala ko ay siyang kahulugan ng aking buhay ay biglang nagkaroon ng bagong kulay. Ang aking pakikipag-ugnayan kay Inay Sinag na dati isang simpleng akto ng kabutihan ay naging bahagi ng isang mas malaking laban. Sige Ardan, sabi ko, ang aking tinig ay mas matatag na ngayon. Gagawin ko ang lahat para matulungan ka. Hindi ko matitiis na makita siyang nagdurusa sa kamay ni Luz Biminda. Isang ngiti ng pasasalamat ang sumilay sa mukha ni Ardan. Salamat, Liwayway. Alam kong hindi ito madali, pero magkasama tayo dito. Nagsimula kaming magplano. Si Ardan, gamit ang kanyang kaalaman tungkol sa pamilya at sa Hacienda Liwanag, at ako naman, gamit ang aking kakayahang makihalubilo sa mga tao at ang aking pagiging tagalabas na hindi masyadong napapansin. Ipinaliwanag ni Ardan ang mga posibleng paraan para makakuha ng ebidensya laban kay Luz Biminda. Kailangan naming patunayan na ang pagmamay-ari ni Luz Biminda sa hacienda ay ilegal at na si Lola Elena ang tunay na tagapagmana. Ang pinakamalaking problema ay si Luz Biminda, sabi ni Ardan, habang nakaturo sa isang bahagi ng mapa ng hacienda na iginuhit niya sa isang piraso ng papel. Alam niyang may panganib, kaya't siguradong mahigpit ang kanyang seguridad. Kailangan nating makapasok doon nang hindi nahahalata. Napaisip ako, ang Hacienda Liwanag, malayo ito sa aming baryo, isang lugar na para sa mga mayayaman. Ngunit ang aking karanasan sa pagiging hindi napapansin ng mga tao, lalo na sa mga mayayaman na madalas ay hindi ako tinitingnan, ay maaring maging bentahe. Maari akong magpanggap. Sabi ko, may ideyang nabubuo sa aking isipan. Maari akong magpanggap na isa sa mga bagong tauhan sa kusina. O kaya'y tagalinis. Ang mga tulad ko ay madalas hindi napapansin. Nag-isip si Ardan. Maaring magawa natin yan. Ngunit kailangan nating maging maingat. Ang bawat galaw natin ay dapat kalkulado. Pagkatapos ng ilang araw ng paghahanda, dumating ang araw ng aming plano. Si Ardan, gamit ang kanyang natatanging kaalaman, ay nakahanap ng paraan para makakuha ng uniforme at ID para sa akin na nagpapanggap akong isang bagong trabahador sa kusina ng hacienda. Ang aking puso ay bumibilis sa bawat sandali. Ito ang pinakamalaking panganib na aking kinakaharap. Nang makapasok ako sa Hacienda Liwanag, napuno ako ng pagkamangha. Ang laki ng lugar, ang karangyaan ng bawat sulok, ang mga mamahaling gamit. Lahat ay malayong malayo sa aking mundong kinagisnan. Tila napunta ako sa ibang planeta. Ang mga tauhan dito ay tila hindi nakikipag-usap sa isa't isa. Bawat isa ay abala sa kanilang trabaho na tila takot na magkamali. Sinimulan ko ang aking pagtatrabaho sa kusina, naghihiwa ng mga gulay, naghuhugas ng mga plato. Habang ginagawa ko ito, palihim akong nagmamasid. Nais kong malaman kung nasaan si Inay Sinag. Narinig ko mula kay Ardan na si Luz Biminda ay pinananatili siyang nakakulong sa isang silid, malayo sa mga mata ng iba. Sa bawat pagkakataon na ako'y makalabas ng kusina para magdala ng mga gamit o maglinis ng mga pasilyo, palihim akong naghahanap. Ang mga kwarto ay tila walang katapusan. Ang mga pasilyo ay malawak at tahimik. Tanging ang mahihinang yapak ng mga alipin at ang malayong mga utos ni Luz Biminda ang naririnig. Isang hapon, habang nagdadala ako ng mga damit sa isang silid sa bandang dulo ng hacienda, narinig ko ang isang mahinang ungol. Tila nanggagaling sa likod ng isang malaking pinto. Dahan-dahan akong lumapit. Hinawakan ko ang doorknob at ito ay hindi nakakandado. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. At doon,
Sa isang maliit at madilim na silid, nakaupo si Inay Sinag sa isang wheelchair. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kawalan. Tila hindi niya napansin ang aking pagdating. Inay? Tawag ko. Ang aking tinig ay nanginginig. Tumingala siya. At nang makita niya ako, may bahid ng pagkilala sa kanyang mga mata, ngunit agad din itong napalitan ng takot. Tila natatakot siyang makita ako roon. Umalis ka na, Hija, bulong niya. Mapapahamak ka lang. Hindi ko po kayo iiwan, Inay, sabi ko. Lumapit sa kanya. Narito ako para tulungan kayo. Habang nagsasalita ako, may naririnig akong yabag papalapit. Mabilis akong nagtago sa likod ng isang malaking aparador. Nakita ko si Luz Viminda na papasok sa silid, kasama ang bodyguard. Elena, sabi ni Luz Viminda, ang kanyang tinig ay puno ng pagkayamot. Nagsasayang ka lang ng oras dito. Hindi ka na makakalabas pa. Nakita ko kung paano tinulak ni Luz Viminda si Inay ang kawalan ng pag-asa sa mukha ng matanda. At pagkatapos, habang nakatago ako, may nahulog mula sa damit ni Inay. Isang maliit na bagay na kumikinang, isang pilak na trangkapulgasyong trangkapulga. Ang trangkapulgasyong trangkapulga na may kakaibang disenyo. Ang trangkapulgasyong trangkapulga na, katulad ng nasa pares ng hikaw na nakita ko noon, napadali ang aking paghinga. Ito ang susi. Naisip ko ang sinabi ni Ardan tungkol sa isang bagay na naiwan niya. Ito na marahil iyon. Nang umalis sina Luz Viminda at ang bodyguard, naghintay ako ng ilang sandali bago lumabas. Mabilis kong dinampot ang trangkapulgasyong trangkapulga. Nang aking hawakan ito, tila may biglang nag-trigger sa aking isipan. Ang disenyo sa trangkapulgasyong trangkapulga ay tumugma sa mga sulat sa piraso ng tela. Ito ay isang susi. Ngunit habang hawak ko ito, isang malakas na tunog ang aking narinig mula sa dulong bahagi ng bulwagan. Tila may nagbubukas ng isang lihim na pinto. At pagkatapos, narinig ko ang isang pamilyar na boses na sumisigaw ng pangalan ko. Liwayway! Ang tunog ng aking pangalan ang nagpabalik sa akin sa realidad. Sino iyon? Ngunit bago pa man ako makakilos, ang pinto sa aking likuran ay biglang bumukas. Si Luz Viminda, kasama ang bodyguard, ay nakatayo doon. Ang kanilang mga mukha ay puno ng galit. Ano ang ginagawa mo rito, batang hamak? Sigaw ni Luz Viminda. Paano ka nakapasok? Naramdaman ko ang pagbagsak ng aking puso. Nahuli ako. At sa kamay ko, hawak ko ang trangkapulgasyong trangkapulga na maaaring magiging susi sa lahat ng ito. Ang pagkakahuli ni Liwayway ay isang malaking dagok sa aming plano. Nang marinig ko ang sigaw niya, agad akong tumakbo patungo sa direksyon na yon, ngunit huli na ako. Nakita ko si Luz Viminda. Ang kanyang mukha ay puno ng galit, at si Liwayway ay na nakahawak sa isang maliit na bagay. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Ano yan? Sigaw ni Luz Viminda. Itinuturo ang hawak ni Liwayway. Agad na inagaw ng bodyguard ang trangkapulgasyong trangkapulga. Tila kinilala ito ni Luz Viminda. Iyan ang susi. Naisip ko ang sinabi ni Liwayway tungkol sa lihim na pinto. Ito na ang pagkakataon. Habang nagkakagulo, mabilis akong kumilos. Kumuha ako ng isang malaking florera at ibinato sa isang malapit na bintana. Bumagsak ito na may malakas na ingay. Ano yon? Sigaw ni Luz Viminda. Nalingunan ng pinanggalingan ng ingay. Ito ang pagkakataon ni Liwayway, ngunit hindi ito naging madali. Sa pagkabigla, natulak siya ng bodyguard. Bumagsak siya at kasabay nito, may narinig kaming sigaw mula sa hagdanan. Lumingon kaming lahat. Nakita namin si Inay Sinag na tila nagtangkang bumaba mula sa itaas ng hagdanan, ngunit sa kanyang pagmamadali, nawalan siya ng balanse. Bumagsak siya, ang kanyang katawan ay gumulong pababa sa mga baitang.
Inay! Sigaw ko at kasabay noon, si Liwayway. Agad kaming tumakbo patungo sa kanya. Si Luz Viminda, sa halip na tumulong ay sumigaw, Ikaw! Ikaw ang may gawa nito. Itinuro niya si Liwayway. Sinadya mong itulak ang matanda. Hindi! Sigaw ni Liwayway, umiiyak. Hindi ko po ginawa yan. Ngunit ang mga salita niya ay hindi narinig ni Luz Viminda. Magsisinungaling ka pa. Nakita ko kung paano ka lumapit sa kanya kanina. Napakaraming kasinungalingan ang kanyang sinasabi, mga salitang walang basihan, ngunit sa gitna ng kaguluhan, tila naniniwala ang mga bodyguard. Isama niyo siya. Utos ni Luz Viminda. Ilak niyo siya sa pinakamadilim na selda dito sa hasyenda. Sinubukan kong pumigil. Hindi niyo maaaring gawin yan. Mali ang paratang niyo. Hinawakan ako ng bodyguard, ngunit hindi nila ako kayang pigilan ng lubusan. Huwag kang makialam, Ardan Ramirez, sabi ni Luz Viminda. Tila kilala na niya ako. Alam ko kung sino ka. Alam ko ang mga plano mo, ngunit hindi ka magtatagumpay. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon na durugin kami. Habang si Liwayway ay sa pilitang inilalabas, kasama ang mga luha at pagtutol, nakita ko ang mukha ni Inay Sinag. Sa kabila ng kanyang pagkakabagsak, may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Tila may naaalala siya. Ang kanyang mga labi ay gumalaw. Bumubulong ng isang pangalan. Luz Carve Umenada. Ang sigaw na yon ay tila nagpatigil sa lahat. Si Luz Viminda ay natigilan. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng takot. Tila ang pagkakabagsak na yon ang nagmulat sa kanya. Ngunit hindi ito sapat. Ang mga bodyguard ay hindi nagatubili. Hinila nila si Liwayway palayo. Ang kanyang mga sigaw ay unti-unting nawala sa malalayong pasilyo ng hasyenda. Naiwan akong nakatayo roon, nakatingin sa hagdanan kung saan nakahandusay ang aking lola at sa direksyon kung saan dinala si Liwayway. Wala na si Liwayway. Si Lola Elena ay malubhang nasaktan. Ang hasyenda liwanag na dapat ay tahanan ni Lola ay naging kulungan. Ang mga plano namin ay tila nawasak sa isang iglap. Tila lahat ay nawala. Sa gitna ng aking kawalan ng pag-asa, napansin ko ang isa pang bagay na nahulog mula sa damit ni Inay nang siya ay bumagsak. Isang maliit na susi na may kakaibang disenyo. Tila ito ang susi na tinutukoy ni Liwayway. Ang susi na nahulog mula sa kanya kanina. Napulot ko ito. Ito ay mas maliit kaysa sa trangkapulgasyong trangkapulga. Ngunit ang disenyo ay tila tumutugma sa mga sulat sa tela ng aming pamilya. Ito ang nawawalang piraso. Ito ang maaaring magbukas ng lihim na pinto na binanggit ni Liwayway. Tumingin ako sa mga mata ni Lola Elena. Nakikita ko ang pakiusap doon. Tila sinasabi niya sa akin na huwag sumuko. Ang puso ko ay puno ng pighati, ngunit ang aking isipan ay nagsimulang magplano muli. Kahit na tila lahat ay nawala, mayroon pa akong isang huling pag-asa. Ang susi na ito at ang mga alaala ng aking ama, ang tanging magtutulak sa akin. Ang kadiliman ng hasyenda liwanag ay tila lumukob sa aking kaluluwa. Ang makita si Liwayway na inilalayo, ang pagkakabagsak ni Lola Elena, ang mga kasinungalingan ni Luz Viminda, lahat ng iyon ay parang mga suntok na nagpapabagsak sa akin. Ang plano namin ay nagkawatak-watak. Ang hasyenda, na dapat sana ay lugar ng pagbabalik ni Lola, ay naging tagpuan ng aming kabiguan. Ngunit habang nakatayo ako roon, hawak ang maliit na susi na nahulog mula kay Lola. Isang tinig ang bumulong sa aking isipan, ang tinig ng aking ama. Ardan, sabi niya noon, bago siya tuluyang nawala. Ang bawat hamon ay may solusyon. Kailangan mo lang hanapin ang tamang susi. Ang mga salitang yon ay tila bumalik sa akin ngayon. Ang susi na hawak ko, ang lihim na pinto na binanggit ni Liwayway. Ang piraso ng tela na may mga kakaibang sulat. Ang lahat ng ito ay tila nag-uugnay. Hindi ko maaring pabayaan si Liwayway. Hindi ko maaring pabayaan si Lola.
Hindi ko maaring hayaan si Luz Biminda na magtagumpay. Kailangan kong kumilos. Kailangan kong bumalik sa hasyenda. Sa paglubog ng araw, habang ang hasyenda ay nababalot ng kadiliman, nagsimula akong maglakad pabalik. Gumamit ako ng ibang ruta, isang daan na mas madilim at mas mapanganib, upang hindi ako mapansin. Ang aking puso ay bumibilis sa bawat hakbang, puno ng pangamba, ngunit puno rin ng determinasyon. Nang makarating ako sa likuran ng gusali, malapit sa silid kung saan nakita ni Liwayway si Lola, sinimulan kong hanapin ang anumang pahiwatig ng isang lihim na pinto. Sinuri ko ang mga dingding, ang mga lumang cabinet, ang mga nakatagong sulok. Wala akong makitang kakaiba. Napabuntong hininga ako. Baka mali ang aking hinala. Baka hindi ito ang tamang lugar. Pagkatapos ay naalala ko ang mga sulat sa tela. Ang disenyo ng susi. Tumingin ako sa paligid. Sa isa sa mga lumang pader, mayroon akong napansin na isang kakaibang pattern na tila bahagi ng disenyo ng tela, ngunit hindi ko napansin noon. Ito ay nasa isang bahagi ng pader na tila nakalimutan na. Lumapit ako. Dahan-dahan kong inilapit ang susi sa pattern. Sa aking pagkamangha, ang susi ay tila eksaktong tumutugma sa isang maliit na uka sa pattern. Dahan-dahan, inikot ko ang susi. Isang mahinang tunog ang narinig ko. Isang mekanismo ang gumana sa loob ng pader. Dahan-dahan, isang bahagi ng pader ang umurong na nagbubunyag ng isang madilim na lagusan sa likod nito. Napakagatlabi ako. Ito na nga, ang lihim na pinto. Pumasok ako sa lagusan, dala ang aking maliit na flashlight. Ang hangin sa loob ay malamig at maalinsangan na tila matagal nang hindi nabubuksan. Ang lagusan ay humahantong sa isang maliit na silid na tila isang lumang imbakan. Sa gitna ng silid, may isang mesa na puno ng mga lumang dokumento at isang malaking baul. Dahan-dahan kong binuksan ang baul. Sa loob nito, natagpuan ko ang mga papeles na tila mga lumang titulo ng lupa, mga sertipiko ng pagmamay-ari at isang lumang diyaryo. Binuksan ko ang diyaryo. Ang sulat ay tila pamilyar. Ang sulat ng aking lolo, ang ama ni Lola Elena. Ito ang kanyang talaarawan. At sa bawat pahina, naroon ang katotohanan. Ang diyaryo ay naglalaman ng lahat. Ang tunay na pagmamay-ari ng Hacienda Liwanag, ang mga transaksyon na ginawa ng aking lolo, at ang mga plano niya para sa kinabukasan ng pamilya. Ngunit higit sa lahat, naroon ang mga detalye tungkol sa paglikha ng isang lihim na testamentong legal na nagsasaad na ang lahat ng ari-arian ay mapupunta kay Lola Elena at pagkatapos sa kanyang mga tagapagmana. Mayroon ding mga ebidensya na nagpapakita kung paano ginawa ni Luz Biminda ang mga pekeng dokumento matapos ang pagkawala ng aking ama upang maangkin ang lahat. Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga kamay habang binabasa ko ang mga ito. Ito na ang kailangan namin. Ito ang mga ebidensya na magpapabagsak kay Luz Biminda. Ngunit hindi lang iyon ang aking natagpuan. Sa ilalim ng mga dokumento, may isa pang maliit na kahon. Nang buksan ko ito, nakita ko ang isang lumang litrato. Ito ay larawan ng aking lolo, Lola Elena, ang aking ama, at ang aking ina. Lahat sila ay masaya. Nakangiti sa harap ng Hacienda Liwanag noong ito'y bago pa lamang. Sa likod ng litrato, may sulat mula sa aking ama. Para sa aking anak Ardan, nakasulat doon. Kung mababasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. Ngunit huwag kang matakot. Nasa iyo ang lakas ng ating pamilya. Gamitin mo ang mga ebidensyang ito para ipaglaban ang nararapat. At higit sa lahat, huwag mong kalimutan ang pagmamahal at ang kabutihan. Iyan ang tunay na kayamanan. Napaluha ako. Ang mga salita ng aking ama ay nagbigay sa akin ng lakas na hindi ko akalain na meron ako. Ang paghahanap ng mga dokumentong ito ay hindi lamang tungkol sa pagbawi ng ari-arian. Ito ay tungkol sa pagbibigay pugay
sa aking pamilya, sa pagpapanumbalik ng kanilang pangalan at karangalan. Maingat kong kinuha ang lahat ng dokumento at ang litrato. Kailangan kong makalabas dito nang hindi nahahalata. Ngunit habang papalabas ako ng lagusan, may narinig akong yapak. Sino ka? Isang tinig ang narinig ko. Nakita ko ang anino ng isang tao na papalapit sa pasukan ng lagusan. Si Luz Viminda. Naramdaman ko ang biglang paglamig ng aking katawan. Nahuli ako. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako natatakot. Hawak ko ang katotohanan at handa na akong harapin ang kahit anong mangyari. Ang mga araw sa kulungan ay tila baga walang katapusan. Ang bawat sandali ay puno ng pag-aalala para kay Inay Sinag at sa aking sarili. Ngunit sa gitna ng kadiliman, may maliit na sinag ng pag-asa na dumating sa anyo ng mga lihim na mensahe mula kay Ardan. Sa pamamagitan ng isang matapang na jailer na tila naaawa sa aking sitwasyon, nakarating sa akin ang mga balita tungkol sa kanyang paghahanap ng katotohanan. At ngayon, narito na ako sa labas. Ang paglabas ko mula sa kulungan ay hindi dahil sa awa, kundi dahil sa pagdating ni Ardan na may dalang mga ebidensya. Nang makita ko siya, ang kanyang mukha ay puno ng pagod, ngunit mayroon ding determinasyon na hindi ko pa nakikita noon. Liwayway, sabi niya. Ang kanyang tinig ay may halong pagod at tagumpay. Narito na ang lahat. Nakuha ko ang mga dokumento, ang tunay na diwa at mga papeles mula sa lihim na silid ni Lolo. Inabot niya sa akin ang isang makapal na folder. Habang binubuklat ko ito, nakita ko ang mga kopya ng mga lumang titulo, ang testamentong legal, at ang mga ebidensya ng pandaraya ni Luz Viminda. Ang mga sulat ng aking ama na kasama sa mga dokumento ay nagbigay sa akin ng karagdagang lakas. Sila ang magpapatunay ng lahat, sabi ni Ardan. Ngayon, kailangan nating harapin si Luz Viminda. Mayroon kaming nakaplanong pagpupulong ng pamilya bukas para sa pagtalakay ng mga ari-arian. Ito ang perpektong pagkakataon. Tumango ako. Ang takot ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito ang nangingibabaw. Napalitan na ito ng tapang at ng pagnanais na makamit ang katarungan. Tiningnan ko si Ardan at sa kanyang mga mata, nakita ko ang parehong determinasyon. Kailangan nating maging handa, sabi ko. Si Luz Viminda ay hindi basta-basta susuko. Alam ko, sagot ni Ardan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya tayo magagawang lokohin. Mayroon na tayong katotohanan sa ating panig. Pagkatapos ng aming pag-uusap, naghiwalay kami. Si Ardan ay pupunta para siguraduhing makahanda ang lahat ng kinakailangang tao. Ang abogado ng pamilya, ang mga saksi, at ang mga dokumento. Ako naman, kahit na wala akong direktang kinalaman sa mga transaksyon ng hasyenda, ay kailangan kong maging handa sa emosyonal na bahagi. Kailangan kong maging matatag para kay Inay Sinag. Sinubukan kong bisitahin si Inay Sinag sa kanyang silid. Sa kabila ng kanyang pagkakabagsak, tila unti-unti siyang gumagaling. Ang kanyang mga mata ay mas malinaw na ngayon at mayroon ng bakas ng alaala. Nang makita niya ako, isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Liwayway! Bulong niya. Anak! Niyakap ko siya ng mahigpit. Ang aking mga luha ay tumulo sa kanyang balikat. Ine, malapit na po. Malapit na nating mabawi ang lahat. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at pagmamahal. Nakikita ko ang liwanag, Hija. Salamat sa iyo. Ang mga salitang yon ay nagbigay sa akin ng lakas. Alam kong hindi ito magiging madali, ngunit hindi na ako natatakot. Kasama ko si Ardan at kasama ko si Inay. At higit sa lahat, hawak ko ang katotohanan. Kinabukasan, habang papalapit ang oras ng pagpupulong, nakaramdam ako ng kakaibang kaba. Ang hasyenda liwanag
ay tila mas tahimik kaysa dati, ngunit ang katahimikang ito ay tila puno ng tensyon. Nagkita kami ni Ardan sa isang tagong lugar sa hardin. "Handa ka na ba?" tanong niya. Tumango ako. Masanda na ako kaysa dati. Pinangunahan kami ni Ardan patungo sa malaking bulwagan kung saan gaganapin ang pagpupulong. Nang makita ko ang mga tao sa loob, ang abogado, ang mga miyembro ng pamilya na hindi ko kilala, at si Luz Biminda na nakaupo sa pinakapuno ng mesa na may ngisi ng tagumpay, bumilis muli ang tibok ng aking puso. Si Luz Biminda ay nakatingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamangha at pagdududa kung bakit ako naroon. Tila hindi niya inaasahan ang aking presensya. "Sino ang nagdala sa iyo rito, batang hamak?" tanong niya. Ang kanyang tinig ay puno ng paghamak. "Naisip mo bang makialam ka sa mga bagay na hindi mo dapat?" Ngumiti ako, isang ngiti na hindi puno ng takot, kundi ng kumpiyansa. "Hindi po ako makialam, Ginang Soriano. Ako po ay naririto para sa katotohanan." Nagkatinginan kami ni Ardan. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang unang hakbang ay nagsimula na. Sa harap ng lahat, binuklat niya ang folder na naglalaman ng mga dokumento. "Buong karangalan po," simula ni Ardan. Ang kanyang tinig ay malinaw at matatag. "Narito po ako ngayon upang ilahad ang mga ebidensyang magpapatunay kung sino ang tunay na nagmamay-ari ng Hacienda Liwanag at kung paano ito inagaw sa tamang tagapagmana." Ang katahimikan sa bulwagan ay biglang naging mabigat. Ang bawat isa ay nakatutok kay Ardan. At sa gitna ng lahat ng ito, nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Luz Biminda. Mula sa pagiging kampante, naging pagkabigla, pagkatapos ay galit, at sa huli, takot. Ang kanyang maskara ng pagiging marangal ay nagsimulang mabiyak. Ang mga salita ni Ardan ay pumailan lang sa malaking bulwagan. Bawat isa ay puno ng bigat ng katotohanan. Itinaas niya ang mga lumang dokumento, ang testamentong legal, at ang mga kopya ng mga pekeng titulo na ginawa ni Luz Biminda. Ang bawat pahina ay isang patunay, isang tinik na unti-unting bumabaon sa pagkatao ni Luz Biminda. "Ito po ang orihinal na testamento ni Don Alejandro Ramirez," sabi ni Ardan. Ang kanyang tinig ay hindi nanginginig. "Nilikha ito bago pa man ang anumang trahedya sa pamilya. Malinaw na nakasaad dito na ang lahat ng ari-arian, kabilang ang Hacienda Liwanag, ay ipinapasa kay Elena Ramirez, ang kanyang nag-iisang apo." Pagkatapos, ibinaling niya ang atensyon sa mga pekeng dokumento. At ito naman po ang mga dokumentong nilikha ni Ginang Luz Biminda Soriano matapos ang pagkawala ng aking ama at ina. Sa mga ito, ipinapakita na siya umano ang tagapagmana, gamit ang mga pekeng pirma at selyo. Ang mga miyembro ng pamilya na naroroon ay nakikinig ng may pagkamangha. Ang ilan ay nakatingin kay Luz Biminda na ngayon ay namumutla na. Ang kanyang pagmamataas ay napalitan ng pag-aalala. "Iyan ay kasinungalingan," sigaw ni Luz Biminda. Ang kanyang tinig ay mataas at puno ng galit. "Hindi totoo yan. Ang batang ito ay nagpapanggap lamang." "Mayroon pa po tayong isang ebidensya," sabi ni Ardan. Tumingin sa akin. Si Liwayway, na nagkaroon ng pagkakataong makapasok sa hasyenda, ay nakakita ng mga ebidensya ng pandaraya at nakakuha ng isang susi na tila nagbubukas ng isang lihim na silid. Tumingin sa akin si Luz Biminda. Ang kanyang mga mata ay puno ng puot. "Ikaw! Ikaw ang nagturo sa kanya!" Sigaw niya, itinuturo ako. "Hindi po ako nagturo," mahinahon kong sagot. "Naramdaman ko lamang po ang pangangailangan na tumulong sa isang taong nangangailangan. At nakita ko po ang katotohanan na pilit niyang itinatago." Sa sandaling iyon, isang mahinang tinig ang narinig mula sa gilid. Lahat ng mata ay napalingon doon. Si Inay Sinag, nakaupo sa kanyang wheelchair, ay naroon, pinapanood ang lahat. Kahit na mahina pa siya,
Ang kanyang mga mata ay puno ng tapang. Luz Viminda, sabi niya. Ang kanyang tinig ay mahina, ngunit malinaw. Hindi mo maitatago ang iyong kasalanan magpakailanman. Ang lahat ay natahimik. Si Luz Viminda ay tila natigilan, hindi makapaniwala na si Inay ay naroon at nagsasalita. Elena? Bulong niya. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng takot. Oo, ako si Elena Ramirez, sabi niya. Tumingin kay Luz Viminda ng diretso. At naalala ko na ang lahat. Dahan-dahan inilahad ni Inay ang kanyang kwento. Ang pagtataksil ni Luz Viminda, ang pagpapanggap niyang nagmamalasakit, ang kanyang pagkalason na nagdulot ng pagkawala ng alaala. Ang bawat salita niya ay parang patak ng patalim sa puso ni Luz Viminda. Inalagaan mo ako, sabi ni Inay. Ang kanyang tinig ay puno ng pighati. Pero ang kapalit pala ay ang pagkuha sa lahat ng aking pag-aari. Ang pagtapon sa akin na parang isang basura. Hindi na nakayanan ni Luz Viminda ang lahat. Sumigaw siya. Hindi! Hindi ko ito ginawa. Ang batang ito ang nagsisinungaling. Ngunit ang mga salita niya ay hindi na pinaniwalaan ng sinuman. Ang mga dokumento ni Ardan, ang mga salaysay ni Inay Sinag, at maging ang mga nakakita sa kanya na nagpapalayas kay Inay noon ay sapat na. Ang abogado ng pamilya, na ngayon ay nakatayo na, ay nagsalita. Batay sa mga ebidensyang inilahad at sa pag-amin din ng nakasaksi sa mga pangyayari, malinaw na si Ginang Luz Viminda Soriano ay nagkasala sa pandaraya, panloloko at pag-agaw ng ari-arian. Ang mga pulis na kasama ni Ardan ay pumasok na sa bulwagan. Tila inasahan na nila ito. Si Luz Viminda ay napaluhod, ang kanyang pagmamataas ay nawala. Napalitan ng kawalan ng pag-asa. Ang kanyang mga bodyguard ay inaresto rin. Habang inilalayo si Luz Viminda, ang kanyang mga mata ay nagtama sa akin. Wala na ang dating paghamak, tanging ang kawalan ng pag-asa ang nakikita ko. Pagkatapos ng kaguluhan, lumapit sa akin si Ardan. Tapos na, sabi niya. Ang kanyang tinig ay puno ng ginhawa. Nakuha natin ang katarungan. Ngumiti ako, ang aking puso ay puno ng kaluwagan. Tumingin ako kay Inay Sinag, na ngayon ay pinapalibutan ng mga miyembro ng pamilya na nakakilala sa kanya. May mga luha sa kanyang mga mata, ngunit ito ay luha ng kaligayahan. Liwayway, sabi ni Inay, hinawakan ang aking kamay. Salamat. Sa iyo, nagkaroon ako ng pangalawang buhay. At sa iyo, Ardan, na ibalik mo ang aking pamilya. Tumayo si Ardan sa tabi ko. Hindi lang ikaw ang nakatulong, Inay. Si Liwayway ang naging lakas niya. Sa sandaling iyon, sa gitna ng nagbabalik na liwanag ng Hacienda Liwanag, naramdaman ko ang init. Ang init ng pagkilala, ang init ng katarungan, at ang init ng pagmamahal. Ang aking pagiging tagapulot ng basura ay hindi nakahulugan ng aking pagkatao, kundi isang paalala na ang kabutihan ay laging may kakayahang manalo. Ang mga araw na lumipas matapos ang paglilitis ay tila isang panaginip. Ang Hacienda Liwanag, na dati simbolo ng kasakiman at pagdurusa, ay unti-unting nagbago. Ang mga dating madidilim na pasilyo ay napalitan ng liwanag. Ang mga malamig na dingding ay tila mas mainit na ngayon. Ang lahat ng ito ay dahil sa pagbabalik ni Lola Elena at sa pagdating ni Ardan na siyang nagpapanumbalik ng katarungan. Hindi na ako ang tagapulot ng basura na naninirahan sa tabi ng ilog. Hindi na ako si Liwayway na walang direksyon at pag-asa. Sa tulong ni Ardan at sa suporta ni Lola Elena, nabuksan ko ang aking sariling maliit na tindahan sa bayan. Hindi ito kasing laki ng hasyenda, ngunit ito ay akin. Ito ang aking pangarap na natupad, ang bunga ng aking pagpupunyagi at kabutihan. Ang tindahan ay puno ng mga bagay na aking nakalap mula sa aking dating buhay. Mga antigong gamit, mga pinagtagpi-tagping tela,
mga kakaibang bato. Lahat ay binigyan ko ng bagong buhay, tulad ng ginawa ni Ardan at Lola Elena sa akin. Madalas akong dinadalaw ni Lola Elena sa aking tindahan. Sumasakay siya sa kanyang wheelchair o minsan ay may kasama na siyang bagong assistant na in-hire ni Ardan. Ang kanyang mga mata ay puno na ng buhay at ang kanyang mga kwento tungkol sa nakaraan ay hindi na puno ng takot, kundi ng karunungan at pagmamahal. Madalas siyang tumitingin sa mga gamit ko at ngumingiti na tila nakikita niya ang kanyang dating sarili sa aking determinasyon. Liwayway, sabi niya isang araw habang pinagmamasdan niya ang isang lumang sasakyang dekuryente na aking inayos. Nakikita ko ang aking sarili sa iyo noon. Ang pagnanais na magsimula muli, na magbigay ng bagong kahulugan sa mga bagay na tila wala ng halaga. Hindi ko po yun magagawa kung hindi dahil sa inyo, Inay. Sagot ko, hawak ang kanyang kamay. At kay Ardan. Si Ardan, ang lalaking unang nagpakita sa akin ng pag-asa nung akala ko ay katapusan na ng lahat. Siya ang naging sandigan ko, ang aking kasama sa paglaban. At ngayon, siya ang aking minamahal. Ang aming pagmamahalan ay nagsimula sa isang trahedya, ngunit lumago ito sa pagtitiwala, paggalang, at pag-unawa. Madalas kaming magkasama ni Ardan. Minsan, naglalakad kami sa dalampasigan, kung saan ang dating nagtatago si Ardan at nagmamasid. Ang simoy ng hangin ay tila nagdadala ng mga bulong ng nakaraan, ngunit ngayon, ito ay may kasamang pangako ng kinabukasan. Alam mo, Liwayway, sabi niya isang hapon, habang pinagmamasdan namin ang paglubog ng araw. Nung una kitang nakita, akala ko isa ka lang sa mga ordinaryong tao na nabubuhay sa hirap. Pero nagkamali ako. Nakita ko sa iyo ang lakas na hindi kayang bilhin ng kahit anong yaman. Tumingin ako sa kanya, ang aking puso ay puno ng pagmamahal. At ikaw naman, Ardan, nagpakita ka sa akin na kahit sa gitna ng kadiliman, may liwanag pa ring mahahanap. Hinawakan niya ang aking mga kamay. Halika na, may ipapakita ako sa iyo. Dinala niya ako pabalik sa Hacienda Liwanag. Ngunit hindi sa malaking bulwagan, kundi sa isang bahagi ng hardin na tila matagal nang napabayaan. Kasama namin si Inay, na nakangiti at puno ng pag-asa. Ito ang simula ng bago nating buhay, sabi ni Ardan, habang tinatanggal niya ang mga damo at mga tuyong dahon mula sa isang maliit na bahay kubo sa gitna ng hardin. Dito, gagawin natin itong isang lugar kung saan ang lahat ay makakaramdam ng pagmamahal at pag-asa, tulad ng ginawa mo para kay Lola. Sa mga sumunod na linggo, nagtulungan kami. Si Ardan, si Inay, ako, at maging ang ilang mga dating tauhan ng hasyenda na bumalik dahil sa katarungan na ayusin ang lugar. Ginawa naming isang maliit na sentro ng komunidad. May mga bata na naglalaro, mga matatanda na nagbabahagi ng kwento, at mga kabataan na natututo ng mga bagong kasanayan. Ang dating abandonadong kubo ay naging simbolo ng pagbabagong buhay, isang lugar kung saan ang kabutihan ay nagbubunga. Ang Hacienda Liwanag ay hindi na lamang isang simbolo ng nakaraan, kundi isang tahanan para sa marami. Si Inay Sinag ay natagpuan ng kanyang kapayapaan, ligtas sa piling ni Ardan at ng kanyang bagong pamilya. Si Ardan ay naging isang responsableng pinuno na ginagamit ang kanyang yaman para sa ikabubuti ng lahat. At ako si Liwayway. Hindi na ang tagapulot ng basura, kundi isang babaeng natuto ng halaga ng sarili, natagpuan ang tunay na pagmamahal, at natutong magbigay ng liwanag sa mundo. Kahit na ito ay nagsisimula lamang sa isang maliit na tindahan at isang kubo sa gitna ng hardin. Isang gabi, habang nakaupo kami ni Ardan sa beranda ng maliit na kubo, pinagmamasdan ng mga bituin, sinabi niya, "Hindi ko akalain na ang lahat ng ito ay magsisimula sa iyo, sa iyong kabutihan." Ngumiti ako.
Ang aking puso ay puno ng kapayapaan. Minsan liwayway, sabi ko, tumitingin sa kalangitan. Ang pinakamaliit na kabutihan ay siyang nagdadala ng pinakamalaking pagbabago. Ang mahalaga ay hindi tayo natakot na magbigay kahit na sa pinakamadilim na oras. Sa ilalim ng kumikinang na mga bituin, magkayakap kami ni Ardan. Hawak ang kamay ng aming minamahal na si Inay. Ang aming paglalakbay ay puno ng pagsubok, ngunit sa huli, natagpuan namin ang aming tahanan, hindi lamang sa isang lugar, kundi sa puso ng isa't isa. Ang liwanag ng bagong umaga ay darating at alam naming handa na kami para dito. At dito nagtatapos ang kwento nina Liwayway at Ardan. Isang napakalaking karangalan po ang makapiling ninyo sa paglalakbay na ito. Sa bawat salita na aking isinulat, sa bawat emosyong aking inilahad, naroon ang pangarap na makapagbigay ng isang kwentong hindi lamang magpapakilig, magpapaiyak, o magpapaisip sa inyo, kundi higit sa lahat ay magbibigay ng pag-asa. Ang pagsulat ng kwentong ito ay naging isang personal na paglalakbay para sa akin, isang pagtuklas sa lalim ng kabutihan na kayang ibigay ng isang simpleng puso at sa kakayahan ng pag-ibig na bumuo ng mga nasirang pangarap. Nais kong magpasalamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagtangkilik. Ang inyong presensya sa bawat episode, ang inyong mga komento at reaksyon, ang siyang nagbigay buhay sa bawat tauhan at eksena. Ang kwento ni Liwayway at Ardan ay hindi lamang aking kwento. Ito ay kwento nating lahat. Kwento ng pagbangon mula sa kahirapan, ng paghahanap ng katarungan, ng kapatawaran, at ng pag-asa na sa kabila ng lahat, mayroon pa ring liwanag na naghihintay. Sana po ay nanatili sa inyong mga puso ang mensahe na ang kabutihan ay may sariling kapangyarihan, na ang pagmamahal ay kayang bumuo ng anumang wasak, at na ang bawat isa sa atin ay may kakayahang maging liwanag sa buhay ng iba. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po. Naway ang mga aral na ito ay magsilbing gabay sa inyong mga sariling paglalakbay. Huwag kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin at ang inyong mga kwento sa amin. Ang inyong mga tinig ang siyang nagpapatuloy sa aming inspirasyon. Hanggang sa muli nating pagkikita sa mga susunod pang mga kwento. Pagpalain po kayo ng may kapal.